Kamusta sa inyo mga kapatid? Nagbahagi ako ng verse ng salita ng Diyos sa oras na to. Ito yung natin ngayon. Ano ba? Ano ang tunay na kahulugan ng love, ng pag-ibig ayon sa Biblia, mga kapatid? Ito yung verse. 1 Corinto 13 talata 4 hanggang 7. Yung verse 1 Corinto 13 talata 4 hanggang 7. Ang tunay na kahulugan ng love, ng pag-ibig ayon sa Bible, salita ng Diyos. Basahin ko na. Teka lang. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. 6. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. 7. Ang pag-ibig ay matiisin, pagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Una, mga kapatid, ang pag-ibig daw ay matyaga. Katulad ng relasyon natin sa Panginoon, sa Lord. Talagang mahal mo ang Lord, magtitiyaga ka para sa ating Panginoon. Hanggang wakas, hanggang kamatayan ng buhay mo. Kung talagang mahal mo ang Lord, halimbawa ng relasyon natin sa Lord, kung talagang mahal mo ang Lord o ang isang tao, magtitiyaga ka para sa Kanya. At magandang loob. Dapat maganda ang loob mo. Dapat maganda yung loob natin, hindi masama yung loob natin, at hindi mainggitin. Yun, sinasabi sa yan, na hindi mainggitin, dapat hindi tayo mainggitin, mga kapatid. No? Huwag tayong mainggitin sa sino mang tao. Hindi mapagmataas. Hindi mapagpataas. Hindi mayabang, ni mapagmataas. Yun pala, kung may pag-ibig, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Tunay kang may pag-ibig, dapat hindi ka mayabang, hindi ka nagyayabang, dapat hindi ka mapagmataas. Dapat humble lang tayo. Diba? Ang Diyos pag-ibig. Ibig sabihin, dapat gayahin natin ang Lord. Ang Diyos ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Tandaan nyo, kapatid, kasalanan ng pagmamataas. Ayaw ng Diyos yan, ang pagkakanda na tayo magyabang. 5. Hindi magaspang ang pag-uugali. Diba? Kapag may pag-ibig ka, hindi magaspang ang pag-uugali mo. Yun, dapat hindi ka magaspang. Dapat maganda yung loob mo. At hindi makasarili. Yan, sinasabi ka na. Hindi dapat tayo makasarili. Dapat matuto tayong magbigay at magpaubaya. May pag-ibig ka, marunong kang magbigay at magpaubaya. Hindi magagalitin. Pag may pag-ibig ka, kapatid, sabi niya na hindi ka daw dapat madaling magalit. Hindi ka daw dapat magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Nasabi niya na kung may pag-ibig ka, hindi ka dapat nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa mo. Dapat matuto kang magpatawad sa kapwa. Dahil natin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay hindi nagtatanim sa mga sa kanyang mga anak. Kasi nga ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Dapat gayahin natin ang Panginoon Diyos, mga kapatid. 6. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Sinasabi dyan sa 6 na ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama. Ang pag-ibig ay natutuwa. Kung may pag-ibig ka, dapat natutuwa ka sa mabuti. Hindi ka dapat matuwa sa masama. Doon ka sa mabuti at sa katotohanan, mga kapatid. Diba? Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Dapat magalak ka sa katotohanan. Kung mag-ibig ka, huwag kang matuwa sa masama. Doon ka magalak sa totoo, sa mabuti. 7. Ang pag-ibig ay matiisin. Kagaya nun, kung mahal mo
ang Panginoong Diyos. Magtitiis ka at magtitiyaga ka hanggang pamatay ng buhay mo. Kunyari, mahal mo ang isang tao, mahal mo ang Diyos, magtitiis ka para sa Kanya. Dapat patunayan mo, mahal mo talaga siya. Magtiis at magtiyaga ka. Yan. Mapagtiwala. Dapat pala mapagtiwala tayo. Pag may pag-ibig ka, dapat madali kang magtiwala. Ganun pala yun. Pag may pag-ibig ka, dapat madali kang magtiwala. Siyempre, huwag ka naman magpapaloko. Dapat ganun, huwag tayong magpaloko. Baka maloko tayo kasi sabi sa'yo, dapat madali magtiwala. Baka naman maloko tayo, dapat maging matalino tayo. Gaya ng mga lobo sa Mateo yun. Sinasabi ng Panginoong Yesus. Puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa. Dapat, kung may pag-ibig tayo, dapat puno tayo ng pag-asa. Hindi tayo sumusuko at nagtitiyaga hanggang wakas. At nagtitiyaga daw hanggang wakas. Kung may pag-ibig ka, hindi ka susuko, magtitiyaga ka, gagawin mong lahat para sa Kanya. Ganun naman, katulad ng pag-ibig natin sa Lord. Nagtitiyaga ka hanggang wakas kahit na hindi mo maramdaman ng presensya ng Lord, kahit hindi mo siya maramdaman. Alam mo, mahirap talaga yun. Pag hindi mo maramdaman yung presence ng Lord mula sa iyong Holy Spirit, mahirap yun. Tandaan nyo, pagtiyaga, tandaan nyo mga kapatid, ng pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o kapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Amen, no? Amen, mga kapatid. Type amen kung naniniwala kayo. Ang pag-ibig, matyaga, patiisin, nagtitiyaga hanggang wakas, ang puno ng pag-asa, di madaling magalit, di nagtatanim sa kapwa. Tandaan natin na ang Diyos ay pag-ibig at dapat maging katulad tayo. Ginawa tayo sa larawan ng Lord. Ginawa tayo sa Genesis yung ginawa tayo sa larawan ng Lord. Sa Genesis yung ginawa tayo sa larawan ng Lord. Panginoong Diyos. Ayun ang mga kapatid. Maraming salamat sa inyo. Sana naintindihan nyo. Itong verse na to, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ng love sa Biblia. Save nyo to para baka kasi may taong magtanong na ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ito na, yung sagot. 1 Corinto 13 talata 4 hanggang 7. Maraming salamat sa inyo. Like, follow, and share. Kailangan ko pala ng kailangan ko ng 50 subscribers sa YouTube para makapag-live. Hindi ko lang 50 plus yata yun. Kayo nang bahala. Kung gusto nyo mag-subscribe, okay lang. Kung ayaw nyo, okay lang. Ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Nagsisimula pa lang naman ako. Tagal pa to. Patagal-tagal tayo magkasama. Hindi ko alam kung ano mangyayari. 10 years from now. Ganito pa rin kaya. Baka hindi na, no? Maraming salamat sa inyo. Sana, kahit wag nyo nung, hindi ko alam. Gusto ko mas madaming views. Para mas madaming taong makakarinig ng Word of God, ang salita ng Diyos. No? Hindi naman importante. Hindi ko alam kung importante yung like sa TikTok. Para sa akin, importante. Views Siyempre, madaming mga tao. Hindi nagsalita ng Diyos ng katotohanan ng gospel. Gospel, good news. Ayun lang, maraming salamat sa inyo. Sana naintindihan nyo. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ayon sa Biblia, 1 Corinto 13 talata 4 hanggang 7. Ayun lang, maraming salamat. Salamat sa inyo, sa mga
sa mga followers, sa lahat ng tao, at sa mga nagla-like. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Amen. Amen.